Naisip mo na ba kung bakit may mga babaeng kahit may asawa na ay tila nahuhumaling sa ilang lalaki? Hindi dahil sa panloloko, hindi rin dahil sa kagwapuhan, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, mas banayad, pero mas matindi. Ang tinatawag na malakas ang dating. Hindi mo nililigawan. Wala kang binabanggit na motibo, pero nararamdaman mo. Iba ang tingin niya sa'yo. Iba ang pagtrato. Iba ang energy kapag nandyan ka. At kung isa kang lalaking nakaka-relate sa ganitong sitwasyon, baka hindi mo lang namamalayan. May taglay kang aura na hindi basta-basta kayang labanan, kahit ng babaeng may asawa. Ngunit tandaan, hindi ito lisensya para sirain ang pamilya ng iba. Sa halip, ito ay paalala kung gaano kalakas ang epekto ng pagiging grounded, kalmado at disiplinadong lalaki. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 3 malalalim na senyales na malakas ang dating mo sa babae, kahit may asawa pa siya. Ihahalo natin dito ang Stoic philosophy, psychological insight, at real-world examples para mas maintindihan mo hindi lang ang epekto mo, kundi ang responsibilidad mo bilang isang tunay na lalaki. Una, tahimik ka lang pero parang ang lalim mong basahin. Ang unang sign, tahimik ka lang. Hindi ka palabiro, hindi ka rin agresibo, pero kapag nariyan ka, parang hindi ka niya kayang hindi pansinin. At kapag nag-uusap kayo, may bigat ang tingin niya, parang may mga tanong sa mata niya na hindi niya kayang itanong ng direkta. Hindi ka ang tipikal na lalaking pasiklab, pero ang dating mo, malalim. Hindi ka maingay, pero para sa kanya, parang ikaw ang pinakamaingay sa katahimikan. Sa psychology, ito ay tinatawag na subconscious emotional curiosity. Kapag ang isang tao ay hindi agad-agad nababasa, nagiging intriguing siya. Ito ang dahilan kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi agad nagpapakita ng emosyon o intensyon. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga babaeng nasa relasyon na pero naiistorbo pa rin kapag may lalaki silang nakikilala na may ganitong aura. Ayon sa isang research mula sa Harvard University, ang mga taong may mataas na self-control at hindi reactive sa paligid ay mas nagiging emotionally safe yet unpredictable. Isang kombinasyong sobrang bihira. Sabi ni Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Ang lalaking stoic ay hindi emosyonal na sabog. Hindi rin siya laging nakadepende sa validation ng iba. Kapag kausap mo siya, parang kausap mo ang isang bundok. Hindi siya natitinag. At yan ang dahilan kung bakit kahit ang babaeng may asawa ay hindi ka agad maalis sa isipan niya. Real life scenario. May babae sa isang kumpanya. Masaya naman siya sa asawa niya. Pero tuwing kausap ka niya sa team meeting, hindi siya makatingin ng direkta. At pagkatapos ng meeting, tila hindi ka niya makalimutan. Bakit? Dahil hindi ka tulad ng ibang lalaki na trying hard. Tahimik ka pero puno ng dignidad. At kung minsan, ang pinakamatinding pagnanasa ay hindi galing sa mga salitang binitiwan, kundi sa mga katahimikang hindi kayang ipaliwanag. Second sign, hindi ka nagpaparamdam, pero hinahanap-hanap ka. Ito ang isa sa pinaka-obvious pero hindi inaamin ng babae. Hinahanap-hanap ka niya, hindi ka nga nagpaparamdam, hindi ka nagte-text, hindi mo siya nilalapitan, pero kapag nandyan ka, bigla siyang nagiging animated, masaya, interesado, at kapag wala ka, tinatanong niya sa iba kung nasaan ka. Ito ay hindi aksidente, ito ay epekto, ito ay tinatawag na emotional imprint. Kapag ang isang tao ay nagparamdam ng presensyang hindi niya inaasahan pero nagbibigay sa kanya ng emotional stability, nagkakaroon ng imprint sa subconscious niya.
Ayon sa isang study sa Journal of Personality and Social Psychology, ang emotional impact ng isang taong tahimik pero present ay mas malakas kaysa sa mga taong expressive pero surface level lang ang connection. Sa madaling salita, mas tumatagal sa alaala ang tahimik na lalaki na marunong makinig at hindi nagpapakita ng motibo. Sabi ni Epictetus, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Ang lalaking stoic ay hindi sumusunod sa gusto ng damdamin. Hindi siya nagpaparamdam para lang mapansin. Hindi rin siya umaasa sa kilig, pero kahit hindi siya humahabol, hinahabol siya. Dahil ang tunay na kalakasan ay hindi kayang itago. Example, may babaeng may asawa. Tuwing lunch break, lagi siyang tumatabi sa mga kaibigan mo. Pero laging panakaw ang tingin sa'yo. Isang araw, wala ka. Ang tanong niya agad, wala si... Hindi mo man kinakausap, pero siya ang gumagawa ng effort. Hindi dahil gusto mong agawin siya, pero dahil nagmarka ka. Hindi sa katawan, hindi sa salita, kundi sa pagkatao mo. Sign number 3, hindi ka umaasa, pero ramdam niyang gusto ka niyang mahulog. Ito na ang pinakamisteryosong sign. Hindi ka nagpaparamdam. Hindi mo siya pinapansin ng espesyal. Pero parang may tinatago siyang damdamin. Parang sa tuwing kausap ka niya, binabago niya ang tono ng boses o inaayos niya ang buhok o palihim na tumitingin. Kahit may asawa siya, may tensyon, hindi mo naman pinipilit, hindi mo siya pinapaasa. Pero ramdam mong gusto ka niyang mahulog. Ang tawag dito ay emotional displacement. Kapag ang babae ay emotionally neglected ng asawa niya, natural na hahanap ang subconscious niya ng presence na nagbibigay ng security, strength at emotional grounding. Kapag ang lalaki ay may ganitong qualities, hindi siya mapapansin dahil sa itsura niya, kundi dahil sa aura niya. At minsan, ang babae mismo ay hindi maintindihan kung bakit parang ikaw ang hinahanap ng puso niya. Sabi ni Seneca, associate with people who are likely to improve you. Ang stoic na lalaki ay hindi gumagamit ng kahinaan ng iba para sa pansariling gain. Kung ramdam niyang may emotional attraction ng babae, lalo na kung ito ay may asawa, pinipili niyang maging desente. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil marunong siyang pumili ng laban at may respeto siya sa sarili niya. Senaryo, isipin mo to. May asawang babae, hindi masaya sa bahay. Ikaw, isang lalaking stoic, tahimik, kalmado, confident. Naramdaman niyang safe siya sa paligid mo, na kahit hindi ka nagpaparamdam ng motibo, ikaw ang nagiging sandalan niya. Hindi dahil gusto mo siya, kundi dahil ikaw ay isang lalaki na matatag. At kung ikaw ay may disiplina, pipiliin mong huwag patulan ng tukso kahit kayang-kaya mong gawin. May tanong ako, bakit kakaiba ang lakas mo? Hindi mo kailangan magbuhat ng upuan mo. Hindi mo kailangan ng brand name. Ang lakas mo ay hindi galing sa labas. Ito ay galing sa loob. Dahil marunong kang mag-obserba, hindi mag-react. Hindi ka nagpapakita ng motibo, pero ikaw ang iniisip niya sa gabi. Hindi mo siya pinaparamdam na kailangan mo siya, pero nararamdaman niyang kailangan kanyang makilala. Ilan lang yan sa mga senyales ng isang stoic alpha. Isang lalaking hindi marahas, hindi maangas, pero buo at may paninindigan. Stoic challenge. Ano ang gagawin mo kapag ramdam mong gusto ka ng may asawa? Ito na ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Bilang isang lalaking malakas ang dating, ano ang gagawin mo? Dito mo masusubok kung totoo kang grounded sa stoic values. Kung totoo kang lalaking marangal, pipiliin mong respetuhin siya at ang sarili mo. Iwasan ang sitwasyong pwedeng sirain ang reputasyon mo. I-channel ang appeal mo sa tamang direksyon, sa self-mastery. Freedom is the only worthy goal in life.
It is won by disregarding things that lie beyond our control. Epictetus. Hindi mo kontrolado kung sino ang magkakagusto sa'yo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At kung pipiliin mong maging mapagmatyag, mapagpakumbaba, at marangal, doon ka mas lalong hihangaan, hindi lang ng babae, kundi ng buong pagkatao mo. Ka-stoic, ano ang tunay na lakas? Kaibigan, kung nararanasan mong may mga babaeng tila naa-attract sa'yo kahit hindi mo sila nilalapitan, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang i-down ang sarili mo, pero huwag mo ring gamitin ang kapangyarihang ito sa kasamaan. Ang tunay na stoic na lalaki, tahimik pero matatag, marespeto kahit may opportunity, at higit sa lahat, disente kahit may tukso. Kung may ganito kang karanasan, comment mo sa baba. Kung gusto mo pa ng videos na lalim ang baon, psychology, stoicism at tunay na masculinity, subscribe ka na. Salamat sa panonood, ka-stoic. Maging matatag, maging marangal, at manatiling tahimik na makapangyarihan. Pre, naisip mo na ba kung bakit may mga babaeng kahit may asawa na ay tila nahuhumaling sa ilang lalaki? Hindi dahil sa panloloko, hindi rin dahil sa kagwapuhan, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, mas banayad, pero mas matindi. Ang tinatawag na malakas ang dating. Hindi mo nililigawan. Wala kang binabanggit na motibo, pero nararamdaman mo. Iba ang tingin niya sa'yo. Iba ang pagtrato. Iba ang energy kapag nandyan ka. At kung isa kang lalaking nakaka-relate sa ganitong sitwasyon, baka hindi mo lang namamalayan. May taglay kang aura na hindi basta-basta kayang labanan, kahit ng babaeng may asawa. Ngunit tandaan, hindi ito lisensya para sirain ang pamilya ng iba. Sa halip, ito ay paalala kung gaano kalakas ang epekto ng pagiging grounded, kalmado at disiplinadong lalaki. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 3 malalalim na senyales na malakas ang dating mo sa babae, kahit may asawa pa siya. Ihahalo natin dito ang Stoic philosophy, psychological insight, at real-world examples para mas maintindihan mo hindi lang ang epekto mo, kundi ang responsibilidad mo bilang isang tunay na lalaki. Una, tahimik ka lang pero parang ang lalim mong basahin. Ang unang sign, tahimik ka lang. Hindi ka palabiro, hindi ka rin agresibo, pero kapag nariyan ka, parang hindi ka niya kayang hindi pansinin. At kapag nag-uusap kayo, may bigat ang tingin niya, parang may mga tanong sa mata niya na hindi niya kayang itanong ng direkta. Hindi ka ang tipikal na lalaking pasiklab, pero ang dating mo, malalim. Hindi ka maingay, pero para sa kanya, parang ikaw ang pinakamaingay sa katahimikan. Sa psychology, ito ay tinatawag na subconscious emotional curiosity. Kapag ang isang tao ay hindi agad-agad nababasa, nagiging intriguing siya. Ito ang dahilan kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi agad nagpapakita ng emosyon o intensyon. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga babaeng nasa relasyon na pero naiistorbo pa rin kapag may lalaki silang nakikilala na may ganitong aura. Ayon sa isang research mula sa Harvard University, ang mga taong may mataas na self-control at hindi reactive sa paligid ay mas nagiging emotionally safe yet unpredictable. Isang kombinasyong sobrang bihira. Sabi ni Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ang lalaking stoic ay hindi emosyonal na sabog. Hindi rin siya laging nakadepende sa validation ng iba. Kapag kausap mo siya, parang kausap mo ang isang bundok. Hindi siya natitinag. At yan ang dahilan kung bakit kahit ang babaeng may asawa ay hindi ka agad maalis sa isipan niya. Real life scenario. May babae sa isang kumpanya. Masaya naman siya sa asawa niya.
Pero tuwing kausap ka niya sa team meeting, hindi siya makatingin ng direkta. At pagkatapos ng meeting, tila hindi ka niya makalimutan. Bakit? Dahil hindi ka tulad ng ibang lalaki na trying hard. Tahimik ka pero puno ng dignidad. At kung minsan, ang pinakamatinding pagnanasa ay hindi galing sa mga salitang binitiwan, kundi sa mga katahimikang hindi kayang ipaliwanag. Second sign, hindi ka nagpaparamdam, pero hinahanap-hanap ka. Ito ang isa sa pinaka-obvious pero hindi inaamin ng babae. Hinahanap-hanap ka niya, hindi ka nga nagpaparamdam, hindi ka nagte-text, hindi mo siya nilalapitan, pero kapag nandyan ka, bigla siyang nagiging animated, masaya, interesado, at kapag wala ka, tinatanong niya sa iba kung nasaan ka. Ito ay hindi aksidente. Ito ay epekto. Ito ay tinatawag na emotional imprint. Kapag ang isang tao ay nagparamdam ng presensyang hindi niya inaasahan, pero nagbibigay sa kanya ng emotional stability, nagkakaroon ng imprint sa subconscious niya. Ayon sa isang study sa Journal of Personality and Social Psychology, ang emotional impact ng isang taong tahimik pero present ay mas malakas kaysa sa mga taong expressive pero surface level lang ang connection. Sa madaling salita, mas tumatagal sa alaala ang tahimik na lalaki na marunong makinig at hindi nagpapakita ng motibo. Sabi ni Epictetus, "First say to yourself what you would be and then do what you have to do." Ang lalaking stoic ay hindi sumusunod sa gusto ng damdamin. Hindi siya nagpaparamdam para lang mapansin. Hindi rin siya umaasa sa kilig, pero kahit hindi siya humahabol, hinahabol siya. Dahil ang tunay na kalakasan ay hindi kayang itago. Example, may babaeng may asawa. Tuwing lunch break, lagi siyang tumatabi sa mga kaibigan mo. Pero laging panakaw ang tingin sa'yo. Isang araw, wala ka. Ang tanong niya agad, wala si... Hindi mo man kinakausap, pero siya ang gumagawa ng effort. Hindi dahil gusto mong agawin siya, pero dahil nagmarka ka, hindi sa katawan, hindi sa salita, kundi sa pagkatao mo. Sign number 3, hindi ka umaasa, pero ramdam niyang gusto ka niyang mahulog. Ito na ang pinakamisteryosong sign. Hindi ka nagpaparamdam. Hindi mo siya pinapansin ng espesyal, pero parang may tinatago siyang damdamin. Parang sa tuwing kausap ka niya, binabago niya ang tono ng boses o inaayos niya ang buhok o palihim na tumitingin. Kahit may asawa siya, may tensyon, hindi mo naman pinipilit, hindi mo siya pinapaasa. Pero ramdam mong gusto kanyang mahulog. Ang tawag dito ay emotional displacement. Kapag ang babae ay emotionally neglected ng asawa niya, natural na hahanap ang subconscious niya ng presence na nagbibigay ng security, strength, at emotional grounding. Kapag ang lalaki ay may ganitong qualities, hindi siya mapapansin dahil sa itsura niya, kundi dahil sa aura niya. At minsan, ang babae mismo ay hindi maintindihan kung bakit parang ikaw ang hinahanap ng puso niya. Sabi ni Seneca, "Associate with people who are likely to improve you." Ang stoic na lalaki ay hindi gumagamit ng kahinaan ng iba para sa pansariling gain. Kung ramdam niyang may emotional attraction ng babae, lalo na kung ito ay may asawa, pinipili niyang maging desente. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil marunong siyang pumili ng laban at may respeto siya sa sarili niya. Senaryo, isipin mo to. May asawang babae, hindi masaya sa bahay. Ikaw, isang lalaking stoic, tahimik, kalmado, confident. Naramdaman niyang safe siya sa paligid mo, na kahit hindi ka nagpaparamdam ng motibo, ikaw ang nagiging sandalan niya. Hindi dahil gusto mo siya, kundi dahil ikaw ay isang lalaki na matatag. At kung ikaw ay may disiplina, pipiliin mong huwag patulan ng tukso kahit kayang-kaya mong gawin. May tanong ako,
Bakit kakaiba ang lakas mo? Hindi mo kailangan magbuhat ng upuan mo. Hindi mo kailangan ng brand name. Ang lakas mo ay hindi galing sa labas. Ito ay galing sa loob. Dahil marunong kang mag-obserba, hindi mag-react. Hindi ka nagpapakita ng motibo, pero ikaw ang iniisip niya sa gabi. Hindi mo siya pinaparamdam na kailangan mo siya, pero nararamdaman niyang kailangan kanyang makilala. Ilan lang yan sa mga senyales ng isang stoic alpha. Isang lalaking hindi marahas, hindi maangas, pero buo at may paninindigan. Stoic challenge. Ano ang gagawin mo kapag ramdam mong gusto ka ng may asawa? Ito na ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Bilang isang lalaking malakas ang dating, ano ang gagawin mo? Dito mo masusubok kung totoo kang ang grounded sa stoic values. Kung totoo kang lalaking marangal, pipiliin mong respetuhin siya at ang sarili mo. Iwasan ang sitwasyong pwedeng sirain ang reputasyon mo. I-channel ang appeal mo sa tamang direksyon, sa self-mastery. Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Epictetus. Hindi mo kontrolado kung sino ang magkakagusto sa'yo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At kung pipiliin mong maging mapagmatyag, mapagpakumbaba, at marangal, doon ka mas lalong hihangaan, hindi lang ng babae, kundi ng buong pagkatao mo. Ka-stoic, ano ang tunay na lakas? Kaibigan, kung nararanasan mong may mga babaeng tila naa-attract sa'yo kahit hindi mo sila nilalapitan, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang i-down ang sarili mo, pero huwag mo ring gamitin ang kapangyarihang ito sa kasamaan. Ang tunay na stoic na lalaki, tahimik pero matatag, marespeto kahit may opportunity, at higit sa lahat, disente kahit may tukso. Kung may ganito kang karanasan, comment mo sa baba. Kung gusto mo pa ng videos na lalim ang baon, psychology, stoicism at tunay na masculinity, subscribe ka na. Salamat sa panonood, ka-stoic. Maging matatag, maging marangal, at manatiling tahimik na makapangyarihan.